sa leader ng DILG ng Pangasinan. Kasi lahat ng mga kasama natin dito, ng mga representante ng bulo. Nakablog tayo, okay may... Pinakilala ko po, noong sa dito, nag-gathering sa isa pong year-ender Thanksgiving ng mga kababaihan dito sa Pasig. At doon po ko nakikita na balitaan din kayo kung kumusta ba ang Consigliera sa loob at mula sa Kongreso. Pero bago po yan, gusto ko lang ikwento na dati po 5 years ago, yung taon na nakakaraan, dito po ako nag-birthday sa Pasig. So, October 29. Si ano? Bakit? Nakatanggap po ako, madaling araw, ng araw ko ng Tayo lang ako para makuha. Sabi po sa akin, kasi dati na po ako pumipisa ng mga bataan. 6 years po ako sa loob ng Kongreso. Noong panahon na yun, tinawagan po ako. Ang sabi, Rep. Sara, pwede ka bang magpunta dito sa Pasig? Nagkakaroon ng demolition. O doon yung sa may dadaanan daw ng palace. At sabi sa akin, emergency, kasi nandito na po yung mga magde-demolish. Kailangan natin ng mga nagtitig para itigil yung demolition o kaya naman mapag-usapan po kung paano ba natin matatalakay yung mga issue at matiyak yung karapatan sa pabahay, sa karapatan sa awang kaya, abot kamay, deserve na pabahay ng ating mga kababayan. Mula noon, hanggang ngayon po, talagang hindi madali sa atin. Kasi po, sa totoo lang, kahit walang malalang sa bagyo, parang araw-araw may visa ko na. Bakit? Bakit ko nila sabi? Marami kong mga kababaihan, nakakaranas, hindi lang yung mga malalang sa pagbaha, kapag panahon ng sakuna. May mga lugar po na dati binabaha, pero binabaha ngayon. Pero bukod po doon, ang ginagain ng mga kababaihan, yung matataas na presyo ng mga bibig. Yan po yung isa. Mataas na presyo ng bigas at kasabay din niyan, mas mabigat sa atin na maraming kababaihan ang walang trabaho at kabuhayan. O kung meron man, hindi regular. O kung regular man, kulang na kulang para sa panggastos sa ating pamilya. Ganyan din, kaya po kami nalilito para nagsabihin sa inyo na bagaman paano yung krisis na nararanasan natin. Andiyan yung matinding krisis sa klima. Diba? Yung dati sobrang kapalit, ngayon sobrang init kapag sawahan. Climate change. Climate change. Nagbabago na yung klima at ngayon talagang krisis. Emergency na. Ngayon din ang ulan. Yung dati, mga lugar hindi naman talagang dinadaanan ng malakas na bagyo. Ngayon, ang hindi po ng kanilang kapunatan. Kaya, kasabay ng krisis pang klima, yung krisis pang kabuhayan, krisis pang ekonomiya, pero hindi naman tayo magandang balita. Ano yung magandang balita natin? Magandang balita natin, yung mga grupo na kasipin ninyo, hindi sumusuko na mag-aisa para bigyan ng boses ang inyong mga panawagan. Panawagan sa pabahay, panawagan natin para sa maayos na kabuhayan. Yung panawagan natin para bigyan ng mga tawag o ng mga kababaihan na loob at labas ng Pasig. At ang pinakahuli po natin ginawa tungkol dyan, nabalitaan nyo ba na yung pondo para sa susunod na taon, yan po ay naisang na natin sa tinatawag na tayo. Yan po yung pinakahalong Senado at House of Representatives. Ngunit, narinig nyo din po siguro, kasi ang National Office ng DepEd hindi po wala na sa Pasig. 12 billion pesos yung inalkas mula sa kanilang pondo. Payag ba kayo? Hindi dapat. Kasi ang edukasyon na dapat todo-todo po ang sinutan natin dyan. Diba? Ilagay natin, ibalik natin dapat kung pondo para sa ngayon, ang dalawa po namin sa Gabriela, may panawagan kami ngayong araw na pwede ba hindi pa dapat tapos yung trabaho ng Kongreso o dating sa bayan. Pwede ba ibalik nyo yung 12 billion sa DepEd? Yes! Ating panawagan. Bukod po sa DepEd,
yan na dapat walang budget para sa social services. Kasama ba natin ang CIA sa panawagan na yan? Samahan nyo po kami na dapat walang angkas, dapat nadagdagan pa ang pondo para sa edukasyon at kalusugan. Pangalawa, na magandang balita. Nagpunga na po yung matagal na panawagan ng mga kababaihan na ibalik si Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Sino po nakakilala dito kay Mary Jane? Marami po wala pa ako, kaya sigurado ako marami pa ako. Pero si Mary Jane Veloso po, noong 2015, yan po yung malaking laban natin. Kasi siya po ay nasa death row na. Dahil po siya ay kasabihan na pinakakit po sa kanyang malayka na droga. Hindi niya po alam. Yung droga po na yun, napatunayan na nasingit lang sa kanyang maleta. At yung nagsingit po sa kanyang maleta, nakakulong na po ngayon. Convicted na ngayon. At si Mary Jane ay biktima. Kasama po ang Gabriela sa nag-video dun sa harap ng embassy. Kasi kung kaya pa tayo, kumamatay sa ganyan yung kababayo natin na walang kasalanan at biktima ng traffic, hindi po tayo pumayag. Kaya yung araw na yun, nailigtas po natin si Mary Jane Veloso. Pero matagal po siya nakakulong sa Indonesia. Mula 2015 hanggang ngayon. No? At nabalitaan po natin, siya po ay inilipat na mula sa kanyang kulungan tungo dun sa kapital ng Indonesia para sa processing ng kanyang pagbabalik. At ang balita po ngayong linggo, makakabalik na si Mary Jane Veloso. Ngayon, hindi pa po tapos ang ating laban. Kasi po, ang magiging transfer lang sa kanya, no custody, wala Indonesia tungo Pilipinas. Kaya, posible pa rin na pagbalik na dito, diretso po siya sa kulungan. Nag-usap po kami. At sa totoo lang, may petition po kami sa Facebook. Sino dito na yung Facebook? TikTok! At sinaak ng ating mga kasama sa CIA, buwa at mga kababaihan ngayon. Meron po kaming petition. May petition po kami na nanawagan sa Pangulo na pwede bang gawanan na natin ng tuluyan na kalayaan si Mary Jane Veloso. Clemency po ang tawag niya. Clemency for Mary Jane Veloso. Pwede ba natin hanapin at pimahan ang petition na yan? Madali lang po yan. I-search lang po natin sa Facebook, Clemency for Mary Jane. Makikita niyo po yung authentication. Na isang click lang. Makakasama na tayo dun sa panawagan. Clemency for Mary Jane. Ngayon, bilang panghuli, bakit po pinahati ang tungkol sa laban para sa constitution at laban ni Mary Jane? Kasi sila po yung mga mukha ng pang-araw-araw na nararanasan sa kababaihan. Maraming napipersa na malayo sa kanilang pamilya. O talagang mas gusto na doon magtrabaho sa ibang bansa. Bakit mas gusto magtrabaho sa ibang bansa? Dahil mas mataas ang mas maganda ang benepisyo ng trabaho. Well, di naman lahat. No? Pero diba marami tayo na hindi palagi. O nag-work pa pa rin bumanda ka ng tayo. Kaya marami kong pag-aak na magtrabaho abroad. Kaya po, bilang panghuli, ang nais ko na lang panawagan sa inyong Thanksgiving ngayon at year-ender party na magtatapos man ang 2024, hindi po patatapos ang ating laban para sa nakabubuhay na hamon, dagdag na trabaho at kabuhayan, at may kalidad na servisyo para sa kababaihan, mga bata at buong bayan. Kasama ba natin dyan ang CIA? Muli, maraming salamat. Maligayang Pasko. Galingan pa natin sa 2025. Maraming salamat. Maraming salamat po. Aming ginagawan sa Gabriela ng Party para sa harapan na ngayon. At hindi ko salamat sa inyong mga